Okay. Magandang anong oras nyo man ito mapanood, araw, umaga o gabi. Nandito na naman po tayo at gagawa na naman po tayo ng reaction video at opinion. Manunood na naman tayo ng balita. Pag-uusapan na naman po natin ito. Galing ito sa ating Balitang Pinoy TV. Mga kapatid, syempre ang magsasalita si Sir Banat Bay. Aalamin natin kung anong meron kasi nga medyo makati sa utak yung title po nito. Hala, matindi ito. Just now, breaking news na shock ang lahat. Ahas pinangalanan ni BP Sara. Talaga ba? Ay, gusto natin malaman yan. Syempre kung trip nyo na may kasamang reaction video, panoorin na natin. At sa mga nananatili pa rin na hindi nakakaintindi, sa bagay, mga 3-4 lang naman ang mga nagko-comment dyan. Yung mga nagsasabi na si BP Sara walang ginawa, bilyones ang ninakaw. Yan. Sige, welcome kayo. Mag-comment kayo dyan para hatawin naman kayo ng mga subscriber ko. Mag-comment sa inyo. Ha? Okay, simulan na po natin panoorin ito. Grabe po, may breaking news po tayo. Nako. Patay tayo dyan. Nako po, ayan na nga ako sinasabi ko di ba? Matagal ko na sinasabi nyo ito Huwag nyo Ay. antayin ang pangalanan kayo. Nako, pinangalanan na pala, no? Kung ako sa inyo, habang mabagal ang internet nyo, dito na kayo sa fiber ni Juan. Ha? Ay, singit no? Napakabilis ng internet at ang mura-mura pa. Nandiyan po ang contact number. Kasi nga, alam mo, iba ito si BP Sara Duterte, diretsuhan ito. Okay? Kaya sana, nung una pa lang sinasabi ko na tumahimik na, shut the fuck up. Ayaw nyo tumahimik, di ba? Oh? At ayan na nga po, nagsalita na ang ating Vice President. Talaga? At alam nyo mga kababayan, hindi na natin may iwasan na pag-usapan to once and for all. Pag-usapan natin to para manahimik na yung sobrang daldal. Ha? At this time, pinangalanan na. Oh? Walang iba kung hindi si... Narito, Balitang Pinoy TV. Pabitin na. Ay, palike po sa ating video at saka comment na lang din kayo yan mga kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Grabe po, may breaking news po tayo. Nako. Patay tayo dyan. Nako po, ayan na nga ako sinasabi ko di ba? Matagal ko na Ano sinasabi yan? nyo ito Huwag nyong antayin ang pangalanan kayo. Kasi nga, alam mo, iba ito si BP Sara Duterte, diretsuhan Okay. ito. Sige. Kaya sana, nung una pa lang sinasabi ko na tumahimik na, shut the fuck up. Ayaw nyo tumahimik, di ba? Ang kulit nyo ayan, nagsalita na si BP Sara Duterte, napuno na rin si Baste. Nako po! Oh? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan. Nabibitin ako Palike and subscribe na rin po kay Sir Banat Bay. Okay, dito tayo banda. Game. Harlika or Joey or si Jazz. Hindi. I'm just giving you facts. Facts tungkol kay Jazz. Yung sinasabi nilang... Sino yun? Sinasabi ko doon na dinidepensa ko. Hindi. Sinasabi ko, mayaman yung maali. Dahil kilala talaga yan sa Bacolod. Tanong sa Bacolod. Okay. Kilala ang pamilya nila. Hindi pagdepensa yun. Sinasabi ko lang yung facts. Okay. Ngayon, again kasi yung iba naman dyan, hindi, this is about Amy Marcos. Hindi na ito about Amy Marcos. Alam ko si Joey Macam Amy Marcos. Alam ko yan. Kasi di ba kung maaalala nyo, nagdebate pa nga kami niya ng live Alam ko na noon pa yan. Okay. Given na yan. At the same time, hindi po ako, hindi ako Amy. Kasi baka akala nung iba sinisiraan ko lang si Maharlika. Hindi po. Okay. Wala na akong pakialam sa kanya. Wala akong pakialam sa kanya. Ang gusto lang natin, once and for all, tumahimik na sila. Oh. Nag-aaway sila sa isang bagay na hindi naman dapat nila pinakikialaman dahil may nasisirang samahan. This time, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy. Dediretsuhin na po natin. Okay. Dahil naman, grabe po, may breaking news po tayo. Teka. Pinoproteksyonan si Pangulong Duterte doon sa mga pinklawan, sa mga tanso, sa mga NPA. Pero dahil sa ginawa ni Maharlika, pinagpepiestahan tuloy ng mga pinklawan, ng mga NPA, ng mga tanso, itong mga vlogger na ito. At maging si Pangulong Duterte pinagpepiestahan na rin.
Kaya nga, nagsalita na yung dalawang anak. Actually, 3 pala silang nagsalita na. At ititimbang ko sa inyo at sasabihin ko sa inyo kung anong nangyayari sa aking opinion. Alam nyo, sa nakikita ako dito, kinukutuban ako parang mga DDS nag-aaway-away. At yun ang kinukontent tuloy ng mga taga-kabila. Ayan No hate ako sa mga maka-DDS, Siyempre tayo, sumusuporta rin tayo sa Duterte. Pero ako, love na love ko yung mga sumusuporta sa Duterte, lalo na mga banateros. Shoutout pala kay Kuya Jay Guevara, kasi kasama ho natin yung nagtatanggol dati sa Itbulaga, Kung nagawi lang tayo sa Manila, baka naging magkaibigan kami niyan, Tapos, kung ano man ang mga magkakaiba ng pananaw, sana hindi na humantong sa pag-aaway. Kasi ako may mga kaibigan din akong mga vlogger na taga-kabila. Tinuturing ko silang kaibigan. Taga-kabila, pinagtatanggol po nila si PBBM. Pero kahit kailan, hindi ko sila inawa, hindi ko sila sinabi ng mga pangit na words. Magkakaiba lang kasi tayo ng paniniwala, Pero kapag talagang ayaw mo sa Duterte, ang paniniwala ko lang, gunggong ka. O kaya mangmang ka, tanga-tanga ka, ganyan. Pero sa sariling pananaw ng mga iba, baka hindi ka ganon. Sa pananaw ko lang, sa pagkakaroon ng issue dito po sa mga Duterte. Kasi sinusuportahan po natin ng Duterte. Pero sa personal na buhay, hindi naman magkakaaway. Pero dito sa mga to, base kay Sir Banat Bay, mukhang nagkakaroon ng away yung mga DDS na pinagpipiestahan tuloy ng mga taga-kabila. Sige nga. Ulitin ko wala po akong gustong siraan, wala po akong pinapanigan, wala po. Ang akin lang, tumahimik na kayo dahil tinamaan na ang anak ni Pangulong Duterte. Kaya nga nagsalita na sila. Tumahimik na kayo. Eto, Ano ba meron? idediretso ko na sa inyo para yung mga naniniwala pa sa mga maiingay, hindi na kayo gumatong at tumahimik na. Ano bang mga pinag-uusapan nila? Di ba ang ating issue lang naman, si Tatay Digong para makalaya. Tapos, yung mga dilawan at mga kumakampi sa mga administrasyon ngayon, pag sinisiraan nila ang Duterte, pinagtatanggol natin. Di ba? Sinasabi natin, tinutuwid natin yung mga maling paniniwala nila patungkol sa mga Duterte. Bakit? Meron pa ba? Sige nga. Okay? Ipapakita po natin una sa lahat, ipapakita natin Ayan na. kung ano ba talaga ang tunay na nangyayari. Etong mga nakaraan, ang daming sinasabi ni Maharlika Nako. tungkol dito sa tinatawag niyang Alpotera. Na alam naman po natin na, I think, ewan ko kung pinangalanan niya, pero alam naman ng lahat kung sino yung tinutukoy, yung po si Jazz. Sino na naman yung Jazz? Sino na naman yung mga yan? Ano ba yan? Kurakot din ba yan sa bansa? Buaya din ba yan? Ano ba yun? Yan ba'y vlogger ng taga-kabila na nagdadadaldal lang tapos pinapuputok? Ano ba yan? Ako mga kapatid ang layunin ko sa channel na ito, ipagtanggol ang mga tapat sa gobyerno. Kasi dati minsan na rin natin na ipagtanggol itong Uniteam. Tapos hanggang sa nakikita natin, ano nang nangyayari? Ba't ganito? Bla bla bla. Pero sa mga vlogger po, wala ho tayong dyan Hindi natin, pananaw nila yan. Hindi nyo pwedeng ipilit yung pananaw ng bawat pananaw. Kasi mag-aaway-aaway lang kayo, magkakasamaan kayo ng loob. Ako, mga kapatid, kahit birahin man ako, pero sa awa ng Diyos, salamat na rin sa mga kapatid ko, sa mga kahit taga-kabila, kapatid na tinuturing ko mga kaibigan, hindi po kami nagbabanatan, So, ibig sabihin, pananaw ko, hindi niya pinipilit yung pananaw ko, hey, mali ang pananaw mo, hindi ganon. Siya rin, hindi ko pinipilit, kahit sino. Kasi nga, kahit kailan, hindi naging tama o mali ang sariling pananaw. Ngayon, dito sa sinasabi ni Sir Banat Bay, ang anuin na lang natin yung mga taga-kabila, wag nyo na lang din i-content yung ganyan. Kasi nga, kaya ko naman din ito na i-content, na iniisip ko, ano kaya meron dito? May isisiwalat na naman? Baka si Madam Aimee na naman ba yung tinutukoy? Kasi sa thumbnail, di ba? So, baka pagkamalan pa ako yung fake news, hindi naman pala fake news. Kumbaga, may connection yung Jazz ayon sa pagkakaintindi ko na talagang siya ay maka-Aimee. Ano ngayon kung maka-Aimee siya? Si Madam Aimee maka-Duterte din naman. Humiwalay nga siya sa sa kapatid niya.
Yun lang ang aking sariling pananaw. Kung mali sa pananaw ng iba, wala tayong magagawa. Para sa akin, basta gusto ang Duterte, kakampi ng Duterte, okay ako doon. Yan, okay ako doon. Yung pong mistisang maganda na laging kasama ni Pangulong Duterte. Aha. Sabi ko nga ho sa inyo, Mistisang maganda na kasama lagi ni Pangulong Duterte. Baka babae niya yon. Wala nang given na ibabaero yan eh. Tatay Digong noon pa, di ba? Pero hindi niya pinababayaan ng Pilipinas. Kaso, minsan binabanatan si Tatay Digong. Yan ba ang ehemplo? Yan ba ang presidente? No? Babaero, bla bla bla. O sige, sabihin na natin, mali yun. Dapat wag tularan yun. Pero hindi niya pinabayaan ang ating bansa nung siya'y namumuno. Isipin nyo, kahit ganun na ginawa niya, kahit may pakiskis pa tayo nakikita, di ba? Ewan ko kung newscaster ba yun dati. At mahiling magsalita ng patungkol sa mga babae. Ganun talaga, may mga lalaking sakit ang pambababae. Hindi ko lang maintindihan ba't sila ganyan. Pero hindi naman niya pinabayaan yung kanyang taong bayan, yung Pilipinas. Ginampanan niya yung trabaho niya. Naalala ko nga nung pa-picture-picture, nagbigay siya ng 50,000. Meron yun lumabas po sa Facebook. Oo, lumabas yun, nakalagay doon magbibigay siya ng 50,000 ata, doon po parang budget ata yun, pumalakpak yung mga tao. Tapos magpipicture sila sa malaking cheque, no? Ayaw ni Pangulong Duterte, wag na. Not in my term, hindi sa panahon ko magagaganyan, magpipicture, tapos magbibigay ng pera. Diba, nagbigay ng pera si Pangulong Duterte, pang, ewan ko kung ayuda yon or budget. 50,000 tapos pipicturean pa. O 50 million pala, sorry. 50 million, no? Pipicturean pa, hindi. Samantalang nung sa kabila, kinumpara nila doon, parang nagmamadali pa sila at excited pa sila na nagpipicture sila PBBM, tsaka yung anak niya. Ewan ko kung sino pang kasama doon. Nakita ko lang yun sa Facebook 50 million din yun Tapos nagpipicture sila, parang nagmamadali pa. Samantalang si Tatay Digong ayaw ng ganun. So ano man ang problema, kahit may chicks pa si Tatay Digong dyan, ganun na talaga yan. Alam nyo ni BP Sara, alam nyo naman, Tatay Digong Pero wala na tayo doon, hindi na natin kailangan pag-usapan yun. Kayo, pag-uusapan nyo yun, wala na, chismisan na tayo yan. Pero ano ba talaga yun? Alamin nga natin yan, no? Pero hindi magbabagong pananaw ko sa Duterte, no? Kahit sa mga ibang vlogger, hindi magbabago ang pananaw ko sa inyo. Panoorin natin yan. Minsan chismosa din tayo Sige nga. wala ako itatago dito, ha? Ikikwento ko sa inyo. Okay. Kaya hindi ako nagsasalita tungkol diyan dahil ako mismo, ilang beses akong nakapunta sa Malacanang nung Pangulo si Pangulong Duterte at nakikita ko kung sino po ang nakapaligid sa kanya at kung anong treatment nila kay Pangulong Duterte at kung anong treatment ni Pangulong Duterte sa kanila. Ngayon? And they were all professionals. Okay. Habang nandun sila, wala naman ako nakikitang naglalampunchingan. Wala ako nakikitang, of course, professional kasi si Pangulong Duterte. Okay. Ang private ay private. Kung ano man ang gawin nila sa pribado, wala akong pakialam. Pribado yun Ang importante sa akin, nakikita ko na maayos naman ang approach nila. At yung lahat ng mga babaeng nakapaligid kay Pangulong Duterte, hindi lang po si Jazz. Kala ko lalaki yung Jazz. Babae pala, di ba babae? Lahat po sila ay profesional. Okay. Lahat po sila ay respeto ang ibinibigay kay Pangulong Duterte. Okay. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo, nakakausap ko po sila noon. Madalas ko po silang nakakausap noon. Wala po akong nakikitang, sandali, medyo bumabastos na itong isa. Walang ganon. Ngayon, kung magbastusan sila sa private life nila, abay problema. Pag magbastusan sila doon, wag mo silipin. Hayaan mo lang sila. Sino ba kasi yun, Sir Banat Bay, na kailangan pang i-content? Problema na nila yun. Huwag ko nang pakialaman. Kung gusto nila magbastusan sa isa't isa. Di ba ganyan? So yung tinutukoy ni Sir Banat Bay, yung Jazz, no? So hindi pala si Madam Aimee. Naman tayo pagka iba to, hiwalay to. Hiwalay to. Ganyan tayo sa mga jowa natin, asawa natin, o kaya mga asawa natin. Sige na, bastusin mo na ako. Basta private, wala na tayong pakialam. Yun ang sinasabi natin ngayon. Ngayon lang lahat ng sinasabi ni Maharlika na akusasyon dito kay Jazz. Alam nyo, ang inuungkat ni Maharlika dito ay yung matagal ng
ibinaon o i-move on ng pamilya. Ano po yun? Okay. Yun po ay ang naghiwalay ang tunay na asawa ni Pangulong Duterte na si Ma'am Elizabeth, Okay. na nanay ni BP Sara Duterte, nanay ni Baste at nanay ni Pulong. Oo. Alam natin na anal po yun. Mm-mm. Anal po yun. Ibig sabihin po ng anal, wala na. Wala na pong bisa yung kanilang kasal. Nabasa niyo yun? Huwag idamay ang love life ng tatay ko. Hiwalay na. Sa Basa madaling salita, si Pangulong Duterte ay single. Oo. O sa English, single. Eh, di ba asawa niya si Mama Anilet? Oh. Di ba? So, ibig sabihin, kung ano man ang gawin niya, problema niya na po yun. Wala na tayong problema doon. Kung gusto niyang umibig ng 5, 10, 100, babae o lalaki, problema niya na po yun. Mamaya masilip na naman ang mga dilaw yan at saka mga taga-kabila. Ito ba ang gusto ninyo? Ang tanda-tanda na pero may nagsosyota-syota pa rin. Baka maghirap ang taong bayan kasi nagsosyota pa rin kahit nakakulong na. Ganon? Ganon ba yun? Alam mo naman sa mga taga-kabila may mai-content lang di ba? Ang importante sa atin, gawin niya trabaho niya. And yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Oo naman. Okay? Yung mga akusasyon ni Maharlika na ganito, pera, ganyan, pera, ganito, niloloko, bla, 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 bla. Ako, hindi ko alam yun. Hindi ko alam lahat ng details niya kasi hindi... Kasi si Madam Maharlika, marami nang nalalaman yan eh. May puting ahas. May matitinding mga puting ahas yan. Kaya lahat siguro alam talaga niya. No? Kung ako sa inyo, no, mga sir, mga ma'am, kayo yung mga matataas dyan, lalo na yung mga talagang nauna pang nagbablog sa atin na sumusuporta sa Duterte. Pag medyo personal life at hindi naman makakatulong, hayaan nyo na. Ano ba naman? Ako nga, hindi ko kinukontent yung ganyan eh. Ako nga, napapaisip ako eh. Mama ni BP Sara, tapos mama ni Kitty, di ba magkaiba? Tapos okay na yung pamilya nila. Eh, sarili nilang, ano yon, buhay nila yon, love life yon. Ba't mababago ba ang Pilipinas? Tayo, nakakonsentrate tayo, nakafocus po tayo sa chismis. Hindi, joke lang. Nakafocus po tayo doon po sa pagtatanggol sa mga Duterte. Kung sa love life medyo pumapalya, eh ano ngayon? Hindi naman yan, subok na kasi ang Duterte. Ngayon, kapag ka ang ating Duterte noon hindi talaga maganda ang performance, mababa ang trust rating, negative talaga siya, tas nambababae pa siya, pwede mong ipukol yun. Pero pinatunayan naman ng ating Pangulong Duterte na kahit sa love life black siya, sabihin na natin, o negative siya, hindi naman niya pinabayaan ng ating bansa. Kaya wag ho tayo magpapadala sa mga kung ano-anong usapan lang. Kung bakit ko naman napindot ito at gusto kong i-reaction video, hindi ko pa kasi talaga napapanood. Ganon po ako mag-reaction video madalas at talagang laging ganon na hindi ko pa napapanood at gusto ko natural reaction yung mga malalaman ko po sa mga balita kagaya po nito. Ngayon, kung ano po yung pinag-uusapan nila sa Duterte, si Madam Maharlika kasi, ang dami na nalalaman eh. Kaya tuloy pinaghahanap din po kayo no? Yung mga iba pang nalalaman nyo, nag-uumapaw po siguro yan. Pag medyo hayaan nyo na lang umagos, no? I-filter na lang po natin yung mga mas importante kasi yan, problema po ng pamilya nila yan at hindi po yan makakatulong sa bansa. Ang pinaka dapat pinagtutuunan lang ho natin yung katarungan po sa ginawa ni Tatay Digong kasi si Tatay Digong ho natin maganda ang pamamalakad niya sa ating bansa. Hindi naman po siya nagkulang, nagkaroon lang talaga ng pandemic. 6 years, kulang pa nga yung kung tutusin parang unfinished business. Dapat may maupo pa rin na susunod na Duterte. Okay, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood at syempre, huwag niyo po kakalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating video. Pag nakarating po kayo hanggang dito, patanong lang po sa comment section. Ang dami po natin dapat tanungin pero lagi kong ipapaalala sa inyo to. Nasaan na yung flood control project na baka lilipas na naman ng 1 taon, parang 1 taon na naman ata. At yung pinakamahalagang napakalaking budget na pinakialaman ng ating Pangulong Marcos ngayon, yung Maharlika Fund. Sasabihin ko sana confidential pala. Maharlika Fund, napakalaki po nun.
na hindi pinakialaman ng mga ibang presidente. Ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon. Bakit? Nasaan na ngayon ang Maharlika Fund? Sana nakakakita na tayo ng mga sementadong lugar na dating hindi naman semento, mga tulay na dating walang tulay, mga sasakyan, mga libre sakay, etc. Sana nakikita natin yan. Ngayon sa comment section, pupusuan ko po yan. Nasaan na po ang Maharlika Fund? Okay, hanggang dito na lamang. Maraming salamat mga kaibigan. May channel pa po akong isa. At saka yung iba ko pa pong mga channel nandiyan dyan po sa description. Ilalagay ko po lahat yan dyan para minsan dalawin nyo rin po. Kasi minsan parang gagawa ako ng balita na hindi nakikita yung mukha ko. Tas mga informasyon na mga dapat nyong malaman. Halimbawa sa kahirapan, sa nangyayari ngayon sa Iran. Yan. Lalagay ko po yan sa comment section. At maraming salamat po sa inyong panonood. Oh my God.